Tahimik at payapa ang umagang iyon sa tahanan ng pamilya Ramirez. Sa kusina, abala si Allison sa paghahanda ng almusal habang marahang umaawit. Sa kabilang banda, si Norvin, 8 taong gulang, ay masayang naglalaro ng kanyang maliit na laruan sa sala. Sa unang tingin, isa silang perpektong pamilya. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, may unti-unting bumabagabag. Ilang linggo nang napapansin ni Allison ang pagbabago kay Arnel. Madalas itong umuwing gabi. Malamig ang pakikitungo at tila laging may iniisip. Tuwing magtatanong siya, isang matalim na tingin lang ang isasagot sa kanya. "May problema ba, Arnel?" Maingat niyang tanong isang gabi. "Wala. Huwag mo na akong istorbohin." Malamig na tugon nito. Nasaktan si Allison, ngunit pinili niyang manahimik. Para sa kanya, mas mahalaga ang kapayapaan ng pamilya. Isang hapon, habang si Norvin ay nasa kwarto, may biglang kumatok ng malakas sa kanilang pintuan. Halos magulantang si Allison sa lakas nito. Pagbukas niya, tumambad sa kanya si Arnel, galit na galit, kasama ang isa nitong kaibigan. "Akala mo hindi kita mahuhuli?" sigaw ni Arnel. Naguguluhan si Allison. "Anong sinasabi mo?" Biglang pumasok ang kaibigan ni Arnel at pagkatapos ay tinuro siya. "Ito yung lalaking kasama mo kanina." Tuluyan na wala ng kulay ang mukha ni Allison. Hindi niya kilala ang lalaking iyon. Ngunit bago pa siya makapagsalita, hinila siya ni Arnel papasok at itinulak. "May ebidensya ako. May mga litrato. Nagtaksil ka sa akin." Galit na sabi nito. Napaupo si Allison sa sahig, nanginginig. "Hindi totoo yan, Arnel. Hindi kita kayang lokohin." Ngunit tila bingin na si Arnel. Itinapon nito ang isang sobre sa harapan niya. Mga litrato na tila nagpapakita na may kasama siyang ibang lalaki. "Umalis ka na sa bahay ko!" Mariin itong utos. Sa gilid ng pinto, nakatayo si Norvin. Luhaan, takot, at hindi mapakali. "Mama, totoo ba yan?" Nanginginig niyang tanong. Nabasag ang puso ni Allison. Gusto niyang yakapin ang kanyang anak. Ipaliwanag ang lahat. Ngunit hinila siya ni Arnel palabas ng bahay. "Wala ka nang babalikan dito!" sigaw nito habang isinasara ang pinto. Sa labas, naiwan si Allison. Walang dala kung hindi ang sakit at kahihiyan. Habang papalayo siya, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mukha ng anak niyang umiiyak. Hindi niya kayang mawala si Norvin. Ngunit sa sandaling iyon, wala siyang magawa kung hindi tanggapin ang mapait na kapalaran. Sa loob ng bahay, si Norvin ay tahimik na umiiyak sa sulok. Sa murang isip niya, iniwan siya ng kanyang ina. Nagtaksil ito. Sinira nito ang kanilang pamilya. Hindi niya alam na ang lahat ay isang maingat na planong panlilinlang lamang. At habang nagsisimula ang bagong yugto ng kanilang buhay, hiwalay, sugatan, at puno ng galit, isang pangakong hindi pa nabibigkas ang unti-unting mabubuo sa hinaharap. Hindi aksidente ang lahat ng nangyari. Sa likod ng galit ni Arnel at ng mga ebidensyang ipinakita niya, may isang madilim na katotohanang matagal nang tinatago, isang kasinungalingang planadong mabuti. Bago pa man ang araw na yon, matagal nang may relasyon si Arnel sa kanyang sekretarya na si Nicole. Sa opisina nagsimula ang lahat. Mga simpleng usapan, mga palihim ng ngitian, hanggang sa tuluyan na nga silang mahulog sa isa't isa. Ngunit sa halip na piliin ang tama, pinili nilang itago ang kanilang kasalanan. "Hindi tayo pwedeng ganito habang buhay." Isang gabi bulong ni Nicole, habang magkatabi sila sa loob ng sasakyan ni Arnel. Napabuntong hininga si Arnel. "Alam ko, pero ayokong mawalan ng respeto sa akin si Norvin." Ngumiti si Nicole, isang ngiting puno ng plano. "Kung ganon, gawin nating
Si Allison ang may kasalanan. Napatingin si Arnel sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Doon na nagsimula ang lahat. Isang plano na sisira sa isang pamilya. Naganap sila ng lalaking papayag na magpanggap bilang kabit ni Allison. Ito ang kaibigan ni Arnel. Isang taong handang gawin ang lahat, kapalit lamang ng pera. Pinag-aralan nila ang galaw ni Allison, ang kanyang schedule at ang tamang pagkakataon para isagawa ang kanilang plano. Siguraduhin mong kapanipaniwala ha, bili ni Nicole. Kailangang makita ni Arnel. At lalo na ni Norvin na nagtaksil si Allison. Isang araw, habang wala si Arnel sa bahay, sinadya ng lalaki na lapitan si Allison. Nagpakilala itong may kailangang ipahatid at humingi ng tulong. Walang kamalay-malay si Allison na yun na pala ang simula ng kanyang pagbagsak. Sa tamang sandali, dumating si Arnel kasama ang kamera at galit na ekspresyon. Nakuna ng mga litrato sa anggulong magmumukhang may relasyon sina Allison at ang lalaki. Isang eksenang pinlano, isang kasinungalingang ginawang katotohanan. Samantala, habang nangyayari ang lahat, si Nicole ay nasa malayo, nakangiti. Sa wakas, mahina niyang sambit. Malaya na tayo. Ngunit ang kalayaang iyon ay mayroong kapalit. Sa kabilang banda, si Allison ay naglalakad sa madilim na kalsada noong gabing pinalaya siya. Wala siyang dalang kahit na ano. Wala siyang pera. Wala siyang matutuluyan. At higit sa lahat, wala ang kanyang anak. Huminto siya sa gilid ng kalsada at napaupo. Hindi niya na napigilan ng mapaiyak. Norvin, bulong niya habang yakap ang sarili. Hindi niya maintindihan kung bakit nangyari yon. Hindi niya alam kung saan siya nagkamali. Ngunit sa kabila ng sakit, isang bagay ang malinaw sa kanyang puso. Hindi siya susuko. Kahit wala na sa kanya ang lahat, may natitira pa rin naman sa kanya ang pagmamahal sa kanyang anak. Papalik ako, mahina niyang pangako sa sarili. Hindi ko siya iiwan kahit na anong mangyari. Sa gabing iyon, nagsimula ang bagong buhay ni Allison. Isang buhay na puno ng hirap, sakripisyo, at tahimik na laban. Habang sina Arnel at Nicole ay masayang pinaplano ang kanilang kinabukasan, hindi nila alam na ang kasinungalingan na kanilang itinayo ay unti-unting mabibiyak sa kanilang mundo sa hinaharap. Sapagkat ang katotohanan, kahit gaano pa ito katagal itago, ay may paraan upang lumabas. At kapag nangyari iyon, walang makakatakas sa kapalit ng kanilang ginawa. Lumipas ang mga araw, linggo, at buwan. Ngunit para kay Norvin, tila hindi na muling bumalik ang dating saya ng kanilang tahanan. Sa simula, umaasa pa siya. Umaasa na isang araw, bubukas ang pinto at papasok ang kanyang ina. Yayakapin siya at sasabihin hindi totoo ang lahat. Ngunit habang tumatagal, unti-unting napapalitan ang katahimikan ng kanyang pag-asa. Sa loob ng bahay, naroon na si Nicole. Simula ngayon, ako na ang mag-aalaga sa iyo. Matamis nitong sabi noong una silang nakita. Tumango lamang si Norvin. Sa pungrang isip niya, gusto niyang maniwala. Kailangan niyang maniwala dahil wala na ang kanyang ina. Ngunit hindi nagtagal, nagbago ang lahat. Ang mga ngiti ni Nicole ay napalitan ng inis. Ang mga pangakong aalagaan siya ay naging malamig na utos. Madalas siyang iwanang mag-isa sa bahay. Walang pagkain na maayos at walang gumagabay sa kanyang pag-aaral. Matuto kang tumayo sa sarili mo, minsang sabi ni Nicole habang abala sa kanyang telepono. Hindi kita responsibilidad. Mas masakit pa rito ang katahimikan ng kanyang ama. Si Arnel, na dati masiyahing ama, ay naging malamig at abala sa sariling mundo. Tuwing uuwi ito, mas inuuna nitong kausapin si Nicole kaysa sa kanya. Pa, mahina sanang tatawag si Norvin.
Ngunit madalas, hindi siya pinapansin. Hanggang sa dumating ang panahong tumigil na siya sa pagtawag. Sa murang edad, natutunan ni Norvin ang mga bagay na hindi dapat pinapasa ng isang bata. Siya ang nagluluto para sa sarili, naglalaban ng kanyang mga damit, at nag-aaral ng walang gumagabay. May mga gabing gutom siya. May mga gabing umiiyak siya ng tahimik. At bawat luha, lalong tumitibay ang paniniwala niyang iniwan siya ng kanyang ina. "Bakit mo ako iniwan, Mama?" Paulit-ulit niyang tanong sa sarili. Ngunit walang sumasagot. Sa paaralan, napapansin ng kanyang guro ang kanyang katalinuhan. Sa kabila ng lahat ng hirap, isa siya sa pinakamagaling sa klase. Doon niya natagpuan ang kanyang lakas. Ito ay ang pag-aaral. "Balang araw, magiging doktor ako." Minsan niyang bulong habang hawak ang kanyang lumang libro. Hindi niya alam kung saan niya nakuha ang lakas ng loob. Marahil, yun na lamang ang natitirang liwanag sa kanyang madilim na mundo. Habang lumalaki si Norvin, mas lalo niyang nararamdaman ang distansya ng kanyang ama. Mas madalas nang wala si Arnel sa bahay. At kung naroon man, puno ito ng galit at pagod. Si Nicole naman ay lalong naging walang pakialam. Minsan, nagkasakit si Norvin. Mataas ang kanyang lagnat at halos hindi makatayo. Lumapit siya kay Nicole. Umaasang matutulungan siya. "Tita Nicole, masama po ang pakaramdam ko," mahina niyang sabi. Ngunit tinignan lamang siya nito at umirap. "Uminom ka ng gamot. Huwag mo kong abalahin." Walang nag-alaga sa kanya. Walang nagbantay. Sa gabing iyon, nakahiga si Norvin mag-isa. Nanginginig sa lagnat. Ngunit sa halip na sumuko, pinili niyang lumaban. Dahil alam niya, kung hindi niya tutulungan ang sarili, walang ibang gagawa nito para sa kanya. At doon nagsimulang mabuo ang isang matibay na pangarap. Hindi para sa kanyang ama. Hindi para kay Nicole. Kung hindi para sa kanyang sariling kinabukasan. At kahit hindi niya alam, may isang taong tahimik na nagbabantay sa kanya mula sa malayo. Isang taong hindi kailanman tumigil sa pagmamahal. Ito ay walang iba kung hindi ang kanyang ina. Habang si Norvin ay unti-unting natututong tumayo sa sarili niyang mga paa, sa kabilang panig ng lungsod ay may isang pusong patuloy na nasasaktan, ngunit hindi sumusuko. Si Allison. Matapos siyang palayasin, nagsimula siya sa wala. Nakituloy sa isang kakilala. Nagtrabaho bilang tagalinis, tindera, at minsan ay taguhugas ng pinggan sa isang maliit na karinderya. Araw-araw, pagod ang kanyang katawan, ngunit mas mabigat ang pagod ng kanyang puso. Hindi niya kasama ang kanyang anak. Sa bawat gabing mag-isa siya, yakap ang manipis na kumot. Iisa lamang ang laman ng kanyang isip. Ito ay walang iba kung hindi si Norvin. "Kamusta na kaya ang anak ko?" Pulong niya sa dilim. Ngunit sa kabila ng distansya, hindi niya kailanman piniling lumayo sa buhay ng anak. Palihim niya itong sinusubaybayan. Minsan, mula sa malayo, pinapanood niya si Norvin na naglalakad papuntang paaralan. Nakasuot ito ng lumang uniforme. Dala ang kupas na bag, ngunit diretso ang kanyang tindig. Napaluha si Allison. "Napakatapang mo, anak," mahina niyang sabi. Doon niya napagtanto, hindi sapat ang pagmamasid lang. Kailangan niyang gumawa ng paraan para matulungan ang kanyang anak, kahit hindi siya kilala nito bilang ina. Unti-unti, nagsikap si Allison na makapag-ipon. Tinanggap niya ang kahit na anong trabaho. Nag-double shift, nag-overtime, at tiniis ang pagod at gutom. Hanggang sa isang araw, nabigyan siya ng pagkakataon. Natanggap siya bilang assistant sa isang maliit na opisina. Hindi man kalakihan ng sahod, mas maayos ito kaysa dati. Doon nagsimulang umangat ng kaunti ang kanyang buhay. At doon na rin nagsimula ang kanyang lihim na misyon. Sa tulong ng isang kakilala sa paaralan, nalaman niya ang kalagayan ni Norvin. Ang pagiging masipag nito, ang talino, at ang pangarap nitong maging doktor. Hindi na nagdalawang isip pa si Allison.
Siya ang palihim na nag-aayos ng papeles para sa scholarship ni Norvin. Siya ang nagbigay ng kinakailangang suporta upang mapansin ito ng isang kilalang paaralan. Ngunit isang kondisyon ang kanyang tinanggap. Manatili siyang hindi nagpapakilala. Basta't makapag-aral siya, sapat na sa akin yun, sabi niya sa kausap habang pinipigilan ng luha. Sa bawat tagumpay ni Norvin, mataas na grado, parangal at pagkilala, si Allison ay tahimik na nagdiriwang mula sa malayo. Walang palakpak, walang yakap, ngunit puno ng pagmamahal. Samantala, si Norvin ay walang kamalay-malay. Para sa kanya, ang lahat ng kanyang nararating ay bunga lamang ng kanyang pagsisikap. Hindi niya alam na may isang pusong patuloy na sumasalo sa kanya sa tuwing siya ay muntikan ng bumagsak. May mga pagkakataon na muntikan na siyang sumuko, lalo na kapag wala siyang makain o pambayad sa proyekto. Ngunit laging may dumarating na tulong sa tamang oras. Isang hindi kilalang biyaya, isang lihim na kamay. At ang kamay na iyon ay pag-aari pala ng kanyang ina. Sa paglipas ng panahon, unti-unting naging matatag si Allison, hindi lamang bilang isang babae, kung hindi bilang isang ina na handang isakripisyo ang lahat. Pinili niyang manatiling malayo. Pinili niyang masaktan. Pinili niyang manahimik dahil para sa kanya, ang tunay na pagmamahal ay hindi kailangang ipagsigawan kaagad. Minsan, sapat na ang makita mong maayos ang iyong anak kahit hindi niya alam na ikaw ang dahilan nito. At habang patuloy ang pag-ikot ng mundo, ang tahimik na sakripisyo ni Allison ay unti-unting naghahanda ng daan para sa isang katotohanang matagal nang nakatago. Isang katotohanang kayang baguhin ng lahat kapag dumating ang tamang panahon. Hindi naging madali ang lahat para kay Norvin. Sa bawat hakbang niya patungo sa kanyang pangarap, may kasamang pagod, gutom at pag-iisa. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili niyang hindi sumuko. Nang matanggap niya ang balitang nakakuha siya ng scholarship sa isang kilalang universidad, halos hindi siya makapaniwala. Para sa isang batang lumaki sa kakulangan, isa itong napakalaking oportunidad. Para sa kinabukasan ko to, mahina niyang sampit, habang hawak ang liham ng pagtanggap. Simula noon, lalo niyang mas pinagbuti ang kanyang pag-aaral. Araw at gabi, nakatutok siya sa mga libro. Madalas, kulang ang kanyang tulog dahil sa kailangan niyang pagsabayin ng pag-aaral at ang part-time na trabaho. Naging working student siya. Tagalinis sa umaga, estudyante sa hapon, at minsan, helper sa isang maliit na klinika sa gabi. Kahit pagod na, hindi siya tumitigil dahil malinaw sa kanya ang kanyang layunin, ang maging doktor. May mga gabing halos sumuko na siya kapag wala na siyang makain, kapag sabay-sabay na ang bayarin, at kapag pakiramdam niya ay mag-isa lang siya sa laban. Kung nandito lang sana si Mama, minsan niyang bulong habang nakatingin sa kisame ng kanyang maliit na inuupahang kwarto. Ngunit agad rin niyang pinigilan ang kanyang sarili. Sa isip niya, ang kanyang ina ang dahilan kung bakit siya nahihirapan. Ito ang sumira sa kanilang pamilya. Ito ang dahilan kung bakit siya nag-iisa ngayon. At dahil doon, mas lalo niyang pinatatag ang kanyang loob. Hindi ko kailangan ng kahit na sino sa buhay ko, mariin niyang sabi sa sarili. Hindi niya alam, sa bawat gabing iyon na halos mawalan siya ng pag-asa, may isang pusong lihim na nasasaktan para sa kanya. Si Allison. Sa bawat hakbang ni Norvin, tahimik siyang nakasunod mula sa malayo. Sa tuwing kinakapos ito, may dumarating na tulong sa kanya. Hindi halata, hindi lantad, ngunit sapat upang maitawid siya sa susunod na araw. At sa wakas, dumating ang araw na pinakahihintay niya. Lumipas ang mga taon, at araw na ng kanyang pagtatapos. Suot ang kanyang toga, nakatayo si Norvin sa entablado habang tinatawag ang kanyang pangalan. Isa siya sa mga nangunguna sa kanilang batch, isang patunay ng kanyang sipag at determinasyon. Malakas ang palakpakan sa paligid, ngunit sa gitna ng ingay, may isang katahimikan sa kanyang puso.
Wala ang kanyang pamilya. Wala ang kanyang ama. Lalong wala ang kanyang ina. Ngunit hindi niya hinayaang sirain niyon ang kanyang tagumpay. Tinanggap niya ang diploma. Taas noong ngumiti at tahimik na nangako sa sarili. Simula pa lang ito. Pagkatapos ng ilang taon ng internship at pagsasanay, tuluyan na ngang naging ganap na doktor si Norvin. Suot ang kanyang puting uniforme. Ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Ngunit higit pa roon, ramdam niya ang tagumpay. Sa kabilang banda, unti-unting bumagsak ang mundo ni na Arnel at Nicole. Dahil sa maling desisyon, luho at kapabayaan, nawala ang kanilang yaman. Ang dating marangya nilang buhay ay napalitan ng utang at problema. Madalas ang kanilang pagtatalo at ang dating matamis na relasyon ay naging puno ng sisi at galit. Ngunit para kay Norvin, wala na siyang pakialam sa mga ito. Matagal na niyang tinanggap na mag-isa na lamang siya sa buhay. O yon ang akala niya, sapagkat sa likod ng bawat tagumpay niya, may isang lihim na katotohanang naghihintay na mabunyag. Isang katotohanang kayang baguhin ang lahat ng kanyang paniniwala. At sa lalong madaling panahon, harapin niya ito nang hindi niya inaasahan. Isang karaniwang araw sa ospital para kay Dr. Norvin Ramirez. Maaga siyang dumating. Dala ang kanyang mga chart at listahan ng pasyente. Sanay na siya sa pagod, sa mahabang oras ng trabaho, at sa bigat ng responsibilidad. Para sa kanya, ang ospital ang kanyang naging tahanan. Isang lugar kung saan mas malinaw ang layunin kaysa sa kanyang sariling buhay. Doc, may bagong admit po sa ER. Tawag ng isang nurse. Tumango si Norvin. Ako na ang titingin. Agad siyang nagtungo sa emergency room. Sa pagpasok niya, sinalubong siya ng pamilyar na eksena. Mga nagmamadaling nurse, tunog ng mga makina, at isang pasyenteng nakahiga sa stretcher. Ngunit sa sandaling lumapit siya, parang tumigil ang mundo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang babaeng nakahiga sa harapan niya ay hindi estranghero. Ma? Mahina niyang bulong. Halos hindi marinig. Si Allison. Payat, maputla, at halatang matagal nang may sakit. Ang dating matibay na babae na kanyang naaalala ay tila naubos ng panahon at hirap. Biglang bumalik ang lahat ng alaala. Ang gabing iniwan siya, ang sakit, at ang galit. Ngunit kasabay nito, may kung anong kirot sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Doc, tawag ng nurse. Agad niyang iniayos ang sarili. Bilang isang doktor, may tungkulin siya. Kahit gaano kasakit ang nakaraan, hindi niya maaaring pabayaan ang pasyente. Prepare the poor. Kailangan natin siyang i-stabilize. Utos niya. Pilit na pinatatag ang boses. Habang ginagamot niya ang kanyang ina, hindi niya maiwasang mapatingin dito. Sa bawat galaw, sa bawat paghinga nito, ramdam niya ang halo-halong emosyon. Galit, lungkot, at awa. Bakit ka pa nagpakita? Pulong niya sa sarili. Ilang oras ang lumipas bago tuluyang naging stable ang kondisyon ni Allison. Inilipat siya sa isang pribadong kwarto para sa mas maayos na gamutan. Hindi kaagad pumasok si Norvin. Nakatayo lamang siya sa labas ng pinto. Hawak ang doorknob, ngunit tila hindi kayang pihitin. Ano ang sasabihin niya? Paano niyang harapin ang babaeng iniwan siya? Sa loob ng kwarto, unti-unting nagmulat ang mga mata ni Allison. Mahina siyang napalingon sa paligid, at nang makita ang puting kisame at ang mga makina, naunawaan niyang siya ay nasa ospital. At sa isang iglap, naalala niya. Norvin? Mahina niyang tawag. Tila umaasang maririnig siya ng hangin. Sa labas, narinig iyon ni Norvin. Napapikit siya. Isang simpleng tawag. Ngunit sapat para basagin ang matagal na niyang itinatagong damdamin. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Pumasok siya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Tahimik. Mabigat, puno ng hindi nasabing mga salita.
Ikaw, mahina ngunit malamig na sabi ni Norvin. Napaluha si Allison. Anak. Ngunit agad siyang pinutol nito. Huwag mo akong tawaging anak. Mariin niyang sabi. Pilit na kinokontrol ang emosyon. Matagal mo na akong iniwan. Parang sinaksak ang puso ni Allison sa mga salitang iyon. Ngunit hindi siya sumagot. Sa halip, tahimik siyang umiyak. Hindi niya kayang ipagtanggol ang kanyang sarili. Hindi pa. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, may isang katotohanang malapit ng mabunyag. Hindi makatulog si Norvin noong kinagabihang iyon. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mukha ng kanyang ina. Mahina, sugatan, at puno ng lungkot. Hindi yon ang imahe ng babaeng iniwan siya ng walang pakialam, kung hindi isang taong tila matagal nang nagdurusa. Bakit parang hindi siya ganoon? Bulong niya sa sarili. Kinabukasan, habang papunta siya sa kwarto ni Allison, nasalubong niya ang matandang lalaki na kanina pa niya napapansin sa ospital. Tahimik itong nakaupo sa labas. Tila may hinihintay. Ikaw si Dr. Norvin? Tama ba? Tanong nito. Tumango siya. Opo, ako po. Kayo po. Napabuntong hininga ang matanda. Matagal na kitang gustong makausap. Tungkol sa ina mo. Nanlaki ang mga mata ni Norvin. Ano pong ibig niyong sabihin? Doon na nagsimulang mabunyag ang katotohanang matagal nang nakatago. Isinalaysay ng matanda ang lahat kung papaanong pinlano ni Arnel at Nicole ang pag-setup kay Allison. Kung papaanong binayaran ng isang lalaki upang magpanggap na kabit. Kung papaanong ang mga litrato ay sinadya upang sirain ang kanyang pangalan. Hindi ka iniwan ng ina mo. Mariin itong sabi. Pinalayas siya at wala siyang kalaban-laban. Parang gumuho ang mundo ni Norvin. Hindi. Imposible yon. Kita ko ang lahat. Nanginginig niyang tugon. Ngunit hindi pa doon natapos ang lahat. Alam mo ba kung sino ang tumulong sa iyo sa pag-aaral mo? Dagdag ng matanda. Napailing si Norvin. Ang nanay mo. Sagot nito. Siya ang nag-apply ng scholarship mo. Siya ang palihim na sumusuporta sa iyo sa tuwing wala kang makain o pambayad. Lahat ng yon, siya ang may gawa. Hindi mo ba napapansin? Na kapag walang-wala ka na ay biglang may dumarating? Tuluyang nanghina si Norvin. Naisip niya ang lahat ng pangyayaring iyon. Napasandal siya sa pader habang unti-unting pumapatak ang kanyang mga luha. Lahat ng galit na kinikimkim niya sa loob ng maraming taon ay mali pala. Hindi ka niya iniwan kahit kailan. Patuloy ng matanda. Pisikal lang siyang nawala sa iyo, oo. Pero bilang ina, nanatili siya sa tabi mo. Hindi na nagdalawang isip si Norvin. Agad siyang tumakbo papunta sa kwarto ni Allison. Pagpasok niya, nakita niya ang kanyang ina. Nakahiga, mahina, ngunit buhay. Ma! Basag ang boses niyang tawag. Napalingon si Allison. Sa unang pagkakataon, wala nang galit sa mga mata ni Norvin, kung hindi pagsisisi. Patawad, ma. Tuluyan na siyang napaluha. Ang dami kong hindi alam. Ang dami kong maling pinaniwalaan. Hindi na napigilan pa ni Allison ang kanyang sarili. Kahit mahina, inunat niya ang kanyang kamay. Lumapit si Norvin at mahigpit itong niyakap. Isang yakap na puno ng nawalang panahon. Isang yakap na puno ng kapatawaran. Maraming taon kitang namiss sa puso ko, anak. Subalit natatakot ako sa ama mo. Umiiyak na sabi ni Allison. Kahit kailan, hindi kita iniwan, anak. Mas lalo pang umiyak si Norvin. Ma, huwag mo nang isipin yun. Hindi kita iiwan. At pangako, tutulungan kita hanggang sa gumaling ka. Ngunit kasabay ng paghilom ng kanyang puso, may bagong apoy na nagliyab sa kanya. Galit.
galit sa taong sumira sa kanilang pamilya. Kinabukasan, hinarap niya ang kanyang ama. "Alam ko na ang lahat," malamig niyang sabi kay Arnel. Nagulat ito. "Anong sinasabi mo ha?" "Kayo ni Nicole. Kayo ang may kasalanan ng lahat," mariin niyang sagot. "Sinira niyo si mama para lang magsama kayong dalawa." Hindi nakapagsalita si Arnel. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang kanyang anak na hindi na bata, kung hindi isang lalaking handang ipaglaban ang tama. At sa huli, hindi na umatras si Norvin. Kasama ang kanyang ina, pinili niyang ilaban ang hustisya. Ang kasinungalingang sumira sa kanilang buhay ay haharap sa katotohanan. At sa pagkakataong ito, hindi na sila mananahimik. Lumipas ang mga buwan. Matapos ang revelasyon na tuluyang nagbago sa buhay ni Norvin at Allison, hindi naging madali ang lahat. Ang kaso laban kina Arnel at Nicole ay hindi basta-basta. Kinailangan ng matibay na ebidensya, lakas ng loob at mahabang pasensya. Ngunit sa tulong ni Norvin, bilang isang doktor at bilang anak na muling natagpuan ng katotohanan, at sa katatagan ni Allison, unti-unting nabuo ang hustisya. Isa-isang lumabas ang mga ebidensya. Ang mga litrato na ginamit laban kay Allison ay napatunayang planado. Ang lalaking ginamit sa setup ay umamin, at ang matagal ng lihim na relasyon ni Arnel at Nicole ay tuluyan ng nabunyag sa harapan ng batas. Sa huli, napatunayan ng katotohanan na si Allison ay inosente, at ang tunay na nagkasala ay sina Arnel at Nicole. Hindi man agad-agad na nawala ang sakit, ngunit unti-unting napalitan nito ng kapayapaan. Ang hustisya ay hindi lamang para sa pangalan ni Allison, kung hindi para na rin sa batang si Norvin na matagal nang naniwala sa kasinungalingan. Samantala, sa loob ng ospital, patuloy ang paggaling ni Allison. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Araw-araw, naroon si Norvin. Inaalalayan siya, kinakausap at pinabawi ang mga panahong nawala sa kanila. "Kamusta ka na, Ma?" Malumanay niyang tanong isang umaga habang inaayos ang kumot. Ngumiti si Allison, isang ngiting puno ng saya at kapayapaan. "Mas maayos na ang kalagayan ko ngayon, anak, dahil nandito ka." Sa simpleng sandaling iyon, nabuong muli ang isang pamilyang matagal nang nawasak. Hindi man nila mababawi ang lahat ng nawalang taon, ngunit pinili nilang punan ng kasalukuyan ng pagmamahal at pag-unawa. Isang gabi, habang magkatabing nakaupo sa labas ng ospital, tahimik nilang pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod. "Anak," mahinang tawag ni Allison. "Bakit po, Ma?" "Salamat ha, sa paniniwala sa akin." Napangiti si Norvin, ngunit may bahid ng lungkot ang kanyang mga mata. "Ako po ang dapat na magpasalamat, Ma. Kasi kahit wala ka sa tabi ko ng mga panahon na yon, hindi mo pala ako iniwan." Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng kanyang ina. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang tunay na katahimikan. Ang katahimikang hindi puno ng sakit, kung hindi ng kapatawaran. Sa kabilang banda, sina Arnel at Nicole ay naharap sa konsekwensya ng kanilang ginawa. Ang marangyang buhay na kanilang ipinaglaban ay tuluyan na ngang nawala, kapalit ng kahihiyan at pagsisisi. Ngunit para kina Norvin at Allison, hindi na yon ang mahalaga. Sapagkat ang mahalaga, muli nilang natagpuan ang isa't isa. At sa gitna ng lahat ng kasinungalingan, sakit at pagtataksil, napatunayan nila na ang pagmamahal ng isang ina ay hindi kailanman nawawala. Maaaring mawala sa paningin, maaaring matabunan ng galit at maling akala, ngunit sa tamang panahon, lilitaw ito, maghihilom at magbibigay liwanag. At sa liwanag na yon, nagsimula ang bagong buhay ni Norvin at Allison. Mas matatag, mas totoo, at higit sa lahat, magkasama na muli. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Huwag agad humusga, base sa nakikita lamang ng ating mga mata. Dahil maaaring may nakatagong katotohanan sa likod nito.
Ang tunay na pagmamahal, lalo na ng isang ina, ay hindi nawawala kahit sa gitna ng sakit at paglayo. At sa tamang panahon, ang katotohanan at hustisya ay palaging lalabas at magtatagumpay. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? Comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.